Mga be, papayag ba kayong maiwan tayo sa huling oras? Kakayanin pa ba natin kung 1 milyong boto na ang pagitan o agwat bago ang coronation night bukas? Calling all the attention ng kapwa nating Pilipino, lahat ng pageant fans, Diyos ko, gumising kayo! Dahil critical tayo sa Miss Cosmo People's Choice. Sa ngayon, Vietnam na ang nangunguna, having 10.11 million votes. Pumapangalawa si Philippines ng 9.1 million votes at pangatlo naman si Mexico ng 8.6 million votes. Tatlong bansa na lang ang naglalaban-laban, tatlong malalakas, tatlong determinadong bansa. Pero etong nakakaalarma mga be, more than 1 million votes ang lamang ng Vietnam. Diyos ko, sumasakit ang ulo ko. Let's be honest, sobrang lalakas nila. Kung magbabagsak man ng isang country such as Mexico or Vietnam, hindi bababa ng 100k, hindi ata bababa ng 500,000 either. Halos 1 milyon ang binabagsak nila. Oo, sobrang lalakas nila, pero kaya pa natin to, di ba? Alam naman natin na kapag nagkaisa ang Pilipino, walang imposible. Let's hit up that bayanihan spirit. Dahil ito bukas na ang coronation night, ito na ang huling oras, ito na ang huling laban natin. Kaya itigil mo na muna kung anong ginagawa mo ngayon. Diyos ko mga be, bumoto kayo, i-share nyo tong video na to, i-share nyo to sa pamilya ninyo, sa barkada, sa buong pageant community, sa lahat ng kakilala ninyo. At sabay-sabay nating iangat si Chelsea Fernandez. Hahayaan ba nating maparagway 2.0 tayo? Be, ang sakit na nun kay Atisa Manalo. Hahayaan ba nating maulit siya kay Chelsea Fernandez? Be, I'm telling you, wag, hindi. Pero saan tayo kukuha ng ganitong kalaking pera kung lahat tayo kumikilos, maliit lang ang 1 million na agwat na yan. Gawin nating 2 million. Diba? Magtawag kayo mga be. Magtawag kayo, mag-comment kayo sa mga nagla-live, sa mga content creators, sa mga politicians, kung pwede, hindi ko alam, mga business owners na yan. Kung anong pwede nyong maitulong, itulong nyo na be. Anything, pwede. Ipakita natin kung gaano kalakas ang boses ng Pilipinas at hindi pa tapos ang laban mga bea, ngayon pa lang nagsisimula. So vote, share, then repeat. Para sa Pilipinas, para sa Miss Cosmo, para kay Chelsea Fernandez. So mga kapolitika, update po tayo dito sa Miss Cosmo 2025 sa Vietnam dahil talagang grabe po ngayon ang race dito sa pabotohan sa kanilang People's Choice. Nasa 1 milyong boto na yung agwat ni Vietnam dito kay Chelsea Fernandez at malamang sa malamang ay babagsak na naman ng boto ang Sultan Kudarat sa mga susunod na oras bago ang coronation dito sa Miss Cosmo 2025 bago mag-close yung kanilang voting system. So meron naman akong trust dito sa kanilang third party na kinuha para sa tabulator ng mga boto itong Eventista kasi nag-research ako, hindi pala sa Pilipinas nakabase itong Eventista. This is an international tabulator sa mga pabotohan na meron rin silang mga branch sa Latin community, meron rin sa Pilipinas, meron sa Vietnam at some parts of Asia. So meron na silang kumbaga naka-built na yung kanilang foundation of credibility. So meron akong trust at ito nga nagbagsak na naman ng boto ang sponsor ng kandidata ng Vietnam kasi hindi talaga kaya mga kapolitika pag yung mga common people lang, hindi talaga kaya, kinakailangan ng someone na mapera or mayaman kung bakit ganito kalaki yung boto ngayon kasi parang world record ata ito na ganito ka dami yung bumoto dito sa isang pageant at dito pa sa Miss Cosmo na hindi ganoon kakilala. So sometimes is mag-wonder ka rin kung talaga nga bang totoo itong mga botohan dito sa Miss Cosmo. Pero again mga kapolitika, tayo naman is may trust dahil nga itong third party ang kinuha ng Miss Cosmo at hindi mula sa kanila yung sistema ng pagbibilang ng boto. Okay? But anyway, I believe na kayang-kaya naman ng Sultan Kudarat tapatan itong ibinagsak na boto ng ng Vietnam. So abangan natin po yan sa mga susunod na oras. Talagang mapapagastos rin talaga ang LGU, Local Government Unit ng Sultan Kudarat. So magbibigay tayo mga kapolitika ng ating mga fearless forecast dito sa mga possibilities or yung mga posibleng mangyayari dito sa Miss Cosmo 2025 bukas December 20
dito sa kailang grand finale sa Beauty Music Festival. So outdoor pa rin yung kanilang venue, at sabi daw doon sa weather forecast nila is wala namang namamataang sama ng panahon or rain forecast dito sa kanilang event. So maganda ito kasi kung sana mga kapolitika yung kanilang oras, dapat pag 8 PM or 9 PM mag-start, dapat is ganoon talaga, hindi yung delayed sila sometimes ng 2 hours. So marami ang mga nagrereklamo kung bakit minsan is patagal daw mag-start yung kanilang mga pa-event. So sana this time around, dahil sabi nila is maganda naman yung panahon, ay sana fix yung oras ng start ng kanilang beauty competition dahil finale na nga. So yung maging forecast ko mga kapolitika, malakas ang maging laban ni Chelsea Fernandez, at ako base dito sa kanyang ipinakita ay may posibilidad at malaki ang tsansa na maiuwi niyang corona, makakapasok siya sa top 5. So yun yung first na possibility. So yung second possibility is baka may kukurnan sila na someone na malakas na candidate rin. It's either a Latina, kasi sa nakikita ko dito ay Latina yung magiging threat, maging tinik, maging karibal ni Chelsea Fernandez sa corona ng Miss Cosmo 2025. So nakikita ko andito si Peru, andito si Brazil, andito si Panama. So silang tatlo yung nakikita ko na may tsansa na tinik dito sa corona nga ng competition. So it's either kung talagang ipapairalin ng Miss Cosmo yung kailang pride na ayaw nila sa Pilipinas due to some personal reason, ay baka hindi makukurnahan itong si Chelsea Fernandez. It's either makukurna sila ng isa pang malakas na candidate. So ang maging payo ko dito kay Chelsea Fernandez is same lang din doon kay Atisa at kay Emma Ticlaw dati, na maging handa siya emotionally, mentally at physically, socially dito sa maging resulta, whatever the result of Miss Cosmo 2025. Pero ang talagang edge kasi or advantage ni Chelsea Fernandez dito ay nagpasok kasi siya ng malaking salapi dito sa Miss Cosmo sa pamamagitan ng botohan. So ang advantage ni Chelsea is wala doon sa sa Brazil, sa Panama at dito sa Peru, wala naman sila doon sa top 5 ng pabotohan. So maliit lang yung ibinigay or pinadalang pera ng kailang bansa dito sa organization na ito. So I hope na i-reconsider ng Miss Cosmo ang malaking naiambag ng Pilipinas dito sa kanilang pageant, kasi paano sila makapag-produce mga kapolitika ng isang pasabog na mga production, na mga venue, panggastos sa mga staff dito sa kailang mga guests, sa mga judges nila, kung walang salapi sila nagagastusin. Okay, so ang point is sana is reconsider at bigyan nila ng halaga yung ng bigat itong contribution ni Chelsea Fernandez sa Miss Cosmo 2025. So pinalagpas natin yung although mayroon pa rin mga bashers sa time ni Atisa, merong mga hindi pa rin naka-move on at talagang nangbabash pa rin sa Miss Cosmo. Pinalagpas natin yun, pero this time around isana naman kung kung magko-corona sila is makikita naman natin mga kapolitika na deserve. At isa pa sa mga pinaka-important na advice ko dito kay Chelsea Fernandez is yung sa Q&A. Kinakailangan na paghandaan niya yun katulad doon kay Atisa Manalo, kasi sabi is mga hurado daw base sa discretion ng mga hurado at score ng mga hurado. So wala na rin itong singuyen at hindi rin na judge itong si Ketot Primata Julia Street. So hopefully is mag-align talaga ang kapalaran dito kay Chelsea Fernandez. Okay, kasi ang sabi nga even yung mga tao doon sa venue ay si Chelsea ang kanilang number 1 hot pick dito sa competition. At sa uulitin mga kapolitika, ang aking fearless forecast dito sa maging resulta ng kompetisyon, dalawa lang. It's either maiuwi ni Chelsea Fernandez ang corona dahil i-reconsider nila yung bigat ng contribution ni Chelsea dito sa organization, or magkokorona sila ng isang deserving na candidate rin na isang malakas dito sa kompetisyon. So bakit ko nasabi mga kapolitika na baka isang malakas na kandidata ang kanilang kinoronahan pero hindi si Chelsea Fernandez? Kasi alam kasi nila na ang mga Pinoy is marunong naman tumanggap ng pagkatalo. So this time around ay magkokorona sila ng someone na a bit deserved or malakas yung laban
ng isang kandidata para ma-minimize yung mga bashing. Kasi sasabihin nila na kita naman doon sa performance na malakas yung kandidata na yon kung kaya siya yung kinoronahan. At para ma-justify ang pagkatalo ni Chelsea Fernandez. So yun lamang po mga kapolitika ay aking opinion at aking sariling point of view dito sa nagaganap na Miss Cosmo 2025 sa Vietnam. So yun ang aking maging opinion at maging mga nakikita ko dito futuristic sa laban nila bukas sa grand finale ng Miss Cosmo 2025. Kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong mga nakikita at ano ang inyong fearless forecast dito sa maging resulta ng laban ni Chelsea Fernandez sa Miss Cosmo? Masusungkit kaya ni Chelsea Fernandez ang corona ng Miss Cosmo 2025? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Let's see. Ooh, I don't want to see it first. Wait, I actually can't see it from here. This is my final walk in Putra, Indonesia. My family. Yeah, the people that are in frame are my family, my real blood-related ones, and my family here in Vietnam. This night, the feeling, I have to be honest, I was so exhausted and tired. And frankly, I think I kinda already let go of my ownership with the crown and title ever since I won Cosmo. So when I had to give my crown to somebody else, which is our new Miss Cosmo Indonesia, Salma Rangita, I just feel glad. I feel glad that